O meron din po talaga na kaya pala ang hirap ng tansyahin. Parang hindi mo na rin maintindihan, kumbaga ay inilalayo niya na rin ang kanyang sarili sa'yo. Yan, may mga ganyan din pong eksena, 'di ba, na wala, ang kailangan na lamang diyan ayaw magsalita, pero parang ayaw ka na rin talagang kausapin, pakiramdaman mo na maigi. Pero isang araw darating din naman yung pagkakataon na kayo ay mag-uusap sa kung ano ba ang dapat ninyong maging desisyon sa inyong relasyon. Itutuloy pa ba to o itutuloy ko na lang mag-isa at ikaw rin dyan ka na? Tuloy tayo sa mga buhay natin. Wala naman titigil sa buhay. Tuloy tayo sa mga buhay natin ng kanya-kanya. 'Di ba? Yun lang yung mga nakakalungkot. Lalo na kapag ganyan nga na parang ang hirap mahalin ng yung partner at jowa. Dinedetach niya na pala, inihihiwalay at inilalayo niya na pala ang sarili niya sa'yo. Pero sana wag naman, 'di ba? Meron naman po talagang paraan. Sabi ko nga kanina, kailangan lang siguro ng konting lambing para doon sa iba. Yung iba naman ay kailangan din ng atensyon. O yung iba naman, kapag nasosobrahan ka na ng ibinibigay na atensyon, bigyan mo lang rin naman ng espasyo. 'Di ba? Hayaan mo lang rin siya na dumiskarte ng mag-isa niya. Gusto niyang kasama ang kaibigan, hayaan mo paminsan-minsan. Gusto niyang makasama rin yung kanyang mga kamag-anakan, bibisita lang sa mga magulang, hayaan mo lang siya, kapatid. Hindi naman kailangan lagi kang nandun. Kasi alam mo yung meron mga pag-uusap, meron siya mga gustong sabihin, halimbawa sa mga kamag-anak dyan, sa mga kapatid o sa pinsan, gusto mo, alika sama ako, samahan na kita. Gusto nga niya, sila lang mag-uusap. Pati sa magulang, huwag ka na sumama. Minsan magpaiwan ka. Masyado ka madikit. Doon ka doon. O ba't ka nakasimangot? Dumistansya ka. Kumain ka muna dyan.